Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay itong tungkol sa sweetness and magiging katapusan na ng pag-iintay natin dahil finally mukhang mag-out na si Kim and Paolo. So himlay malala pag nangyari iyan. Syempre, singit natin itong good vibes natin. Masyado nang magulo ngayon at nagkakagulo pa rin until now. So kailangan natin ng happy pill. Since eto naman po ay chika din sa Kim Pao. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel at ngayon lang po napabisita dito, maaari lamang na pindutin po niyo ang subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, simulan nga po muna natin guys ang ating update dito po sa post ng admin ng ng page nitong si Papi Paolo. Huy, grabehan, nakarating din sa kanila. Ito pong edit ng mukha ni Pao, ginawang character ng Squid Game. So, viral ito ngayon sa SOCMED guys. So, POV nga daw po, players ng Squid Game sa Pilipinas. And bumagay kay Paolo Avellino itong si Thanos. Thanos yung pangalan ng character na to guys. And nilagay si Paolo Avellino doon and bumagay. Grabihan. Parang ang ganda tuloy. Charot lang. Alam naman natin hindi yan papasa dito sa Pinas. Pero ayun, pakagwapo dito ni Papi Paolo. Rock and roll, Papi Pao. Ang ganda ng kanyang fit na fit sa kanya yung role eh. Anyway, dumako naman tayo dito sa komento ni Soledad Areo Dique. Magandang gabi. Shout out po sa inyo. Totoo ba na maraming nagagalit kay Paulo kasi hindi niya sinamahan si Kimi? Kasi mga sagot niya, picture taking nila, walang kaamor-amor daw si Paulo kay Kimi. Noong kay Janine, sweet si Paulo kay Janine. Pero yung mga explain parang kapanipaniwala po, Miss Gandara, ano yung kapanipaniwala doon? Mas sweet si Pau kay Jay. Parang yung baliktad naman ata yung nabasa nating comment na before kaya mayroong pong umaalma ang unfair ni Paulo kay Janine dahil hindi siya ganyan ka-sweet kagaya ng ginagawa niya at ka-gentleman kagaya ng ginagawa niya ngayon kay Kimi. Anyway, ayoko na pong compare. But, dito tayo sa sinasabing totoo ba na marami nagalit kay Paulo dahil hindi siya or hindi niya nasamahan si Kimi. Guys, ano ba? Napaliwanag ko na po ito sa inyo. Hindi po ito event ng Kim Pao. Hayaan po natin si Kimi na makipag-bonding sa kanya pong mga solid Kim Chiu fans. Sa kanyang solid fan base na nandoon na simula pa lamang po ng career niya sa industriya. So, yaan po natin siya na makipag-bonding sa kanila para still si Kimi grounded, humble, na hindi niya tatalikuran kahit anong tayog na niya ngayon, hindi niya tatalikuran, kakalimutan yung mga taong nandyan na nakasuporta sa kanya since day one. So, dun sa tanong nyo na meron nga bang madaming nagalit kay Paulo? Yes, meron. But I think yun ay dahil hindi pa malinaw sa kanila kung bakit. Ngayon, na-explain na natin, nawa po ay maliwanagan na po ang lahat. Samantala, dumako naman tayo dito sa komento ni Margie de la Cruz. Magandang gabi po sa inyo and Happy New Year shout out. Gandang gabi, Gandara. Grabe naman yung mga comment na nabasa mo. Introvert lang si Paolo Avellino. Nagiging malakas siya kapag kasama si Kimi. Love naman
love naman niya si Kimi. So, ayun na nga. Talaga namang napakatahimik ni Paolo. Ano ba kayo? Kung may napipintas kayo kay Paolo ngayon, mas lalo na noon. Grabe, ramdam mo yung awkwardness kay Kim and Paolo nung start pa lang, nung salin lang. Pero ngayon, wala na yon. Ang laki na nga ng pinagbago eh. Introvert lang talaga itong si Paolo Avellino and dapat nating malaman yon na yan talaga si Paolo Avellino. Biruin nyo nga, oh. Nasa ABS-CBN, kasama lang din niya yung mga artistang nakakasama niya halos araw-araw, pero naka-hoodie, naka-cap, naka-mask. Naka-hoodie na nga, naka-cap pa. O, diba, doble-doble na? Anyway, sabi pa dito, mayroon talagang tao na hindi showy. Totoo ka dyan sa sinabi nyo, Madam Violeta Mendoza. Mayroon talagang mga taong hindi showy na nangangahulugang mapagkumbaba siya o hindi siya mayabang. Mayroon lang talagang mga tao na tahimik lang ang ugali niya. But take note, huwag yung sasagarin ng mga taong tahimik, nakakatakot yan magalit. Parang nitong nakaraan lang, di ba? Kagabi lang, kakatakot si Paolo magalit. Kakatakot na baka nga tama rin si Paolo Avellino at hindi na ituloy ang pelikula. Huwag nang tapusin. Sabi pa dito, ni Ma'am Cynthia naman, Reyes, hardcore introvert. Introvert ang asawa ko. Hindi sila masalita, kaya lahat ng ayaw at gusto nila diretsahan mong mararamdaman sa galawan. Pero iba sila magmahal, so deep. Hindi ko alam kung lahat ha. Well, halos lahat po. Madam Cynthia. Ganun talaga. And kadalasan guys nga sa mga introverts, sila yung mga man of a few words. Ang love language is act of service. Hindi kasi sila ma-worthy, hindi sila ma-effort. Basta sila act of service ang kanilang love language. Anyway, dumako naman tayo dito sa ating paayuda. Dahil nga sa super sad ang atin pong kagabi, babawi tayo kahit ngayon lang, kahit isang update lang na masaya. Para naman ma-balance pa natin kahit pa paano yung emotions natin. Kasi kanina umaga akala ko okay na. Dahil may pa-post, diba, ang Facebook page ni Kimi, pero mukhang hindi yung totoo. Mukhang hindi pa talaga tapos. Ay nako, nakakaloka, nakaka-stress. Kaya naman, good vibes muna tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may nakapending tayo na magagandang balita para sa Kimpaw. Yes po, mga kakimpaw. Meron tayong nakapending na good updates pa sana sa Kimpaw. Gusto kong i-update. Sabi ko i-update ko pa ba o hindi? Kasi medyo nakakasad talaga yung balita eh. Pero dahil alam ko na nadudurog ang puso ng marami sa atin ngayon, sige nga, update natin. So ito po ay sa ASAP na mukhang mag-out na nga yung Kimpaw dahil si Paolo Avellino tumatapang at talaga namang bumubunot na din. Sabi nga dito, just got home. Maraming salamat po sa lahat ng nakasama ko mula umaga hanggang ngayong gabi. Long day with Kim Chiu sa ABS-CBN Live Showtime at ASAP taping. So, taping po yung ASAP. Abangan ang guesting ng Kimpaw. Ang tanong, ipapalabas pa po kaya yan? Yung tape episode na yan ng ASAP? Baka hindi na. Pero sana, kung maayos po nila yan, matutuloy yan. Papalabas nila. Pero kung hindi, alam na this. So, sabi po dito, abangan ang guesting ng Kimpaw sa ASAP Official. Marami ang hihimlay at mabubusog ang mga mata at puso. O, diba? Nakakaloka. Mukhang may pa fan service na sa Sunday. And eto nga, sabi dito, sino ba naman ang hindi kikiligin? Sagot mo sa tanong ni Mr. Martin, tapos ang sagot ni Pau, everlasting love for Kimi. Ay, himlay. Abangan sa Sunday Kimpaw in ASAP. O, diba? Himlay talaga malala. Sasabihin ni Paolo Avellino na everlasting love for Kimi.
parang dinedeclare na talaga niya na forever na sila ni Kim Chiu, hindi na sila maghihiwalay. And sasabihin ba niya yan kung hindi galing sa kanyang puso at hindi sila? So, pag-out na siguro ito. Ito na yung sinasabi natin. Hoy, grabihan. Kasunod ng palangga taka. Mga kasunod rather ng palangga taka. Hindi ko ma-imagine na pala paggrabe po ang mga babangkitin ng Kim Pao. So, nitong nakaraan, sabi ni Kimi, natatanggal ang pagod niya pa nakikita ako or kasama siya. Ngayon naman, si Paula Avellino ay everlasting love daw for Kimi. Hoy, grabehan nga yan. Sinong hindi kikiligin yan? Alam, na-spoil ko na kaya, sorry. Na-spoil na rin kasi ako nang nag-post nito. Pero, the main reason kung bakit shinare ko na rin ito sa inyo ngayon, kasi parang wala na nga akong balak i-share yung mga Actually, meron pa akong mga good ayudas para sa Kim Pao, pero mukhang malungkot ang magiging ganap. So, pending siguro muna. In-update ko ito kasi para abangan natin sa Sunday kung meron pong mga paayuda. Kung wala, huy, parang nanganganib pa ang movie ng Kim Pao. Baka hindi sa February 12, baka talagang ipagpilitan na April 2025 kung mapapalabas pa ng April 2025. Kasi mukhang kung ipagpipilitan na April 2025, baka tamarin na talaga si Paulo at wag nang tapusin ang pelikula. Pwera na lang kung isipin at maimpluwensyahan ni Kimi na tapusin na natin. Babe, babe. Tapusin na natin kasi kawawa naman syempre yung mga staff, yung mga nasa likod ng camera, talents, etc. Hindi lang naman kasi 'di ba Kim Pao ang apektado dito. Kayo guys, ano inyo masisay patungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.